Hello po, magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan. Saan man po kayong sulok ng mundo, binabati ko po kayo ng magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Saan man po kayo, naway gabayan po kayo ng Panginoon sa araw-araw niyo pong gawain. So ngayon nandito po ako sa Victoria Park, which is located in Causeway Bay. Meron pong activities dito which is called Yunlan Festival or Ghost Month na tinatawag. So ito po ay sineselebrate ng mga Chiu-Chao or Santo province. So bawat festival, ito ay kanilang mga festival. Ito ay yung mga naliligaw ng mga kaluluwa. So ang kasabihan po dito, ang Chiu-Chao diaspora residing in Hong Kong organized the month-long Yunlan Festival, which spans from the beginning to the end of the 7th lunar month. So the event has been held for more than 100 years, and its main objective is to carry out ancestral worship ceremonies and perform rituals for wandering ghosts. So itong nawawala ng mga ghosts, kaya sila ay nag-o-offer ng mga rituals nila, like yung activities nila is like burning paper offering on the streets, performing Chiu-Chao operas, like those Chinese opera, yung mga drama-drama na may kanta-kanta. Tapos merong mga character na nagsusuot sila ng iba't ibang uri ng character nila. So, yun. Tapos meron po silang Thanksgiving for the deities, burning effigies of the ghost king, and distributing auspicious rice and auctioning auspicious objects. So Yunlan Festival of the Hong Kong Chiu-Chao community was inscribed onto the Third World List. So ngayon, what is not allowed in Ghost Month? Yung mga bawal during Ghost Month. So hold off on major decisions like starting businesses, getting married, or buying houses. People consider this time unfavorable or big dahil ito po ay pag ginawa niyo po, ito ay maging malas sa kanila. Pero maaring ito ay tama, or sa mga naniniwala, maaring ito yung tama. Sa mga ayaw maniwala, so maybe ito ay hindi tama. At isa pa po dito, sa buwan na ito, sinasabi natin na yung mga matatanda as People Week in general, such as senior citizens and children, are not allowed to roam around at night para baka mamulto ba sila. So bawal sila maggala sa hapon, bawal sila mamamasyal sa gabi, or fearing getting attacked by the ghost. So ano po yung bawal na isuot during Ghost Month? So yung mga bawal na isusuot natin is yung mga matitingkad na pula na kulay, because red is traditionally associated with attracting spirits. So it is advisable to avoid wearing this color during this time to minimize any unwanted attention, para hindi tayo makita kaagad ng naliligaw na mga kaluluwa. Saka po, bawal magpakasal during this month, kasi the 7th month of the lunar calendar often contradicts the idea of getting married. Kasi yung rason po diyan is customarily believed that the gates of
hell will open, and the spirits of the ancestors roam freely in the mortal world. So bawal magpakasal dahil baka masalinan po kayo ng mga ghost na naliligaw. At para naman po sa mga magdidiwang ng kanilang birthday during this month, keep away from the walls. No? Huwag tayo dumikit sa dingding, as it is believed that ghosts like sticking to walls. Kasi naniniwala po tayo na ang mga kaluluwa ay dumidikit sa dingding. So if someone born during the ghost month, avoid nyo po mag-birthday ng gabi. Yung mga celebration nyo sa gabi, it's better to celebrate your birthday during daytime. Diba? Huwag kayong lumabas ng 12 midnight. Kasi yan po yung paggagala ng mga ghost at baka kayo ma-approach ng mga ghost and then maghingi po sila ng pagkain for offering. So yun po, yan ang paniniwala ng mga Chinese, ha? Pero depende po sa inyo yan. So during ghost month, bawal po tayo mamimili ng mga gamit like big financial decisions, like purchasing some realty or buying cars like this, professional buying big tickets, items. So bawal po kasi baka po mamulto. Yun ang sinasabi nila. 'Di ba? So para maprotektahan nyo po na maiwas kayo sa multo, masabi natin don't wear too much red or black color. And then, wag po tayo magbukas ng mga payong sa indoors, lalo na pag sa loob po kayo ng bahay. Wag po kayo magbukas ng payong. Wag po kayo magsampay ng mga damit sa labas. At saka wag po kayo mamamasyal sa gabi. Huwag niyo po pulutin kung ano man po yung nakikita niyo sa daan. Huwag niyo pong pulutin, maaring pong yan ay iniwan ng masamang kaluluwa. So dito po ngayon tayo, manood po tayo ni Master. Siya po yung gumagawa ng mga opera, Chinese opera puppets na is made of recycled materials and flour, as he uses glue as to stick this material to the puppet. Is made of paper also. So panoorin po natin at napakagaling po niya maggawa. Ito po yung mga characters na ginagamit at nagsusuot ng mga different kinds of ghost, no? Na yan ang ginagamit sa Chinese opera. So bawat palabas nila ay may kanya-kanyang istorya at may kanya-kanya silang puppet na ginagamit. Pero ang ginagamit po nila is human, no? Na ano talaga sila, gumagamit, nagko-costume sila. So ito, si Master po, siya yung gumagawa nito for display lang. At napakagaling po niya. Sabayan niyo po ako at manood tayo sa kanya. Maraming salamat po. Please like and share po.
So makikita niyo po, ito po yung mga ginagawa ni Master na paper crafting. Ito po, bawat puppet po na ito ay may kanya-kanyang role sa Chinese opera. At bawat labas po nila, kanya-kanya silang episode yan. May kanya-kanyang episode at may kanya-kanya rin silang tugtog. Tao po yung kumakanta po nito at saka yung mga instrument po nila is also Chinese one. So napakaganda po. Napakaganda. Panoorin po natin habang kanya-kanya po silang bit-bit ng kanilang mga instrument, 'di ba? Please like and subscribe to my channel. So maraming salamat po